Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli, ano? And by the way, second video na to, yung first video natin, pwede nyo i-check guys, ayan sa ating channel. So under videos tab. And right now, so palawang video. And siguro tuwing gabi, no, pwede tayo mag-upload ng crypto para meron din kayo idea. Ayan. So about sa cryptocurrency. So let's start. At hindi na natin to patatagalin guys. Masarap matulog, no? Malamig. FGen. So mag-update lang tayo sa mga stocks na hindi nako-cover guys, no? Like this one. Remove, ano ba to? Drawings, of course. Ayan. So fresh ano tayo dito, start. Then punta tayo sa weekly. So sa weekly guys, ito yung pinaka overall trend, ano, for FGen guys. And right now, so meron tayong nakikitang support for FGen, ano. Yan. Support base sa ano niya, no, sa higher time frame. Support, so possible dito yung support guys, dito malapit sa area na to. So yung ano niya, mid niyan 16, ano, 16.25 guys. Maraming mga ano dyan, mga touches for FGen, like this one. Ayan. So typical na support to, no? Major support for FGen. So yun nga lang, for FGen medyo ano maliit yung ano na to. Yung sa may price niya, no? Sa may price increase. Medyo maliit actually. Ayan, no? So from here, so pinakamataas na bounce 114%. So of course medyo maliit yan, ano? Or sabihin na natin 120%. Diba? Ayan. So dito medyo ingat lang. Tingnan natin. Ayan. May 20. So right now, so siguro punta tayo sa daily chart. Right now, wait lang. Right now, pull back to. Yeah, ayun. So pwede ngang bumalik dito guys sa 16, ano? Ayan, kasi nakabaloktot na dito. Bounce. Ayan. Sa OS natin, of course, typical pullback. Plus, lower highs, lower lows. Ayan. So, still pa downtrend yung kanya itsura dito, ano? Base RSI. So, for now, tingnan natin. Then, yung resistance na to, short term, of course, since nasa daily chart tayo, no? Possible is dito guys. Ayan, short term resistance for FGen, ano. Ayan, so typical ito yung nai-hit nya, no. Then syempre pagka-hit nyan, bagsak. Na-hit, bagsak. So this time tingnan natin kung ma-replicate, ano. O ayan, so pwedeng ganun yung setup for FGen. Ayan, so let's see. Tas yung 200 nga pala. Ayun, so in between lang, ano. IMO for ano to, monitor guys, in my opinion. Ayan, for monitoring to. GT Cap. So for GT Cap, meron na tayo nakita before dito So siguro i-remove natin para kumbaga unison yung ano, no,
yung ating chart. So sa daily, so dito kasi breakout na rin to actually. Dito guys, 'di ba? So pa downtrend siya before eh. O ngayon, lagyan natin. Ito. Ayan. So before pa downtrend siya guys. Pero ngayon, ayan. So ibang ano na to eh. So ibang trend na to guys, ano? Ayan. Ngayon pwede natin itong burahin. Pinakita ko lang. Okay, so sa part na yun, of course maghahanap tayo ng possible support. So ang possible support dito guys, support. Ayan, so support to 605. Okay, basta malapit dyan 605. Tapos yung resistance, ayan, so mas kita kasi pagka sa ano, sa higher time frame guys. Kung i-compare natin sa daily chart, ay maraming mga whip, so magagawa ano. Ayan, so for this one dito, goods na dito eh. Dito guys, no, resistance for GT cap 730 at least, basta nasa green box, still considered as a resistance for ano yan, ano, for GT cap. Ayan, so breakout, diba? So breakout, then throwback, and sana mag-hold dyan, no? Sana mag-hold. Ayan, then sa daily chart, check natin. Ayan, kitang-kita, no? Very clear. So let's see kung mag-hold nga dito. So possible mag-retest ulit sa may 200-day moving average. Ayan, no? Ayan, so medyo namumula na. Same here dito sa RSI natin. So nakabaluktot na pababa. Plus yung ating stock. Ayan, so papunta na rin sa oversold area. Ayan. So this one, for ano din to, monitoring din, ano. Ayan, GT cap. Next, SECB. Save. Na-save na ba? Ito kasi mga typical na ano, na hindi na ko-cover ano sa mga videos. Ayan, kahit sa ibang mga content creator sa stock market. So typical kasi yung mga top trending eh, no? Diba? Dito check natin trend line. So actually medyo malayo pa to talaga eh. Malayo. Wala, downtrend pa to talaga guys. Ayan. So kahit ano adjust natin dyan, still downtrend. Downtrend pa rin to, no, na mako-consider. And even dito sa weekly, of course mas kita yan. Ayun, no. O, diba? So downtrend siya guys. Downtrend since no 2020. Okay, so padiretso. Lower highs, bagsak, then retest, bagsak ulit. So medyo sideways. So for now, verdict. So for me still ano pa rin to, pwede pa rin tong malaglag. So based dito, check natin kung saan pwedeng umistop
Umi-stop over, ano? Umi-stop over. So, I think dito pwede, oh. Ayan, pero mag-adjust na lang tayo. Just in case na meron tayong makita sa may, ano, no? Ayan, sa may diagonal. So, for now, ito muna. Ito muna. So, batakin natin. Batak. Dito, guys. Okay. So, sa area na to. 62.5 or let's say sa 63, malapit, no? Yan. Then dito, yeah. Let's see. So, pwede rin to, ano? Yung concept na yun. So, yun nga lang. Next possible stop na kasi yun, eh. Dito na yun, guys, oh. Dito na. Dito. Ayan. Ayan. So, meron tayong nakita rito. No? Eto, guys. Ayan. So, valid to, guys, na trend line for SEC-B. No? And of course, kung ganyan po yung mangyayari, possible is malaglag pa to dito sa 52. Kung lang, ano, kung kasi eto, overbought na stochastic, tas nakabaluktot sa weekly chart yung ating RSI, still bearish. Ayan, so below 50 yung RSI. Ayan, no? So for now, monitor din to for me, 62. Ayan. So, i-check nyo na lang sa ano, guys, sa ano natin. Sa may calculator natin, ano. Kung saan yung ano niya, yung buying price na merong MOS. Margin of safety, of course, no. Remove drawings. So, ito naman, medyo nagalit. Galit sa mundo. ICT. Nagngangalit. Overbought. Ayan, kaya medyo ingat lang dito, guys. Overbought na siya, no? Super over. Overbought. Okay, so medyo ano na, malayo na yung ano na to, eh. Meron ba tayong trend line na makikita? Well, tingnan natin, ano, kung meron. Ayan, kasi ito guys, yung nakikita kong trend line. Ito, no? So, flip lang. Okay. Sa taas, tapos naging baba. Retest. Tapos retest. Pullback na ang konti, then breakout. So, maybe for this one, ano, since overbought. Ayan. So, from here, nandito, negative 20. Let's see, negative 24%. So, possible ba yan? I-check natin, ano. So, dito, noong 2019, negative 55, pwede, no? Pwede. Dito, guys, negative 30 plus to. Negative 33. Pwede, guys, no? Na mag-ano dito, guys, mag-pull back. Pero kung mag-extend, edi much better. Sa weekly, check natin. Okay. So, meron pa na maibubuga daw, pero yun lang, ingat sa no, pagka papasok kayo rito, guys. Mataas na to, eh. Ayun, mataas na to, guys. Support, short term,
support. So I think dito meron support. Ayan, 336. Tapos yung pangalawa dito. Ayan, support sa 314. Tapos yung resistance, of course, ito yung high nya, no? All time high ba to? Yeah, all time high. Yeah. Ayan, so ano nga to? All time high, guys. Ayan. So yun po yung magiging ano natin dyan, resistance. Kasi titingnan natin dito sa chart. So para siyang ano, bullish engulfing candlestick. Ayan, no? Bullish engulfing candlestick, no? So it means pwede pa na mag-extend even though na overbought na siya rito sa weekly, no? Ayan. So base po yun sa may candlestick. So tignan natin ano, ICT yan. So BPI, next one BPI, remove drawings, check natin. Ayan, BPI kasi maraming customer to no? BPI saka BDO, guys, no? So sila yung ano kumbaga maraming ka-tie up ng mga company. So for this one, support nasa ano na to nasa langit na to, guys. Stairway to langit na yung yung chart ni BPI, ayan. Tapos resistance dito, konting-konti lang to diba? So resistance, eto, guys, 127.6, support 113. Ayan. So medyo maganda actually yung kanyang hubog, so medyo parabolic siya yung kanyang structure. Ayan, pagka ganito, guys, good siya, ayan. So medyo parabolic na na mayroong dito head and shoulder, guys. O diba pwede? So saan natin nakita yung head and shoulder? Shampoo. Eto. So pwede dito ito, guys, ayun, 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 o diba? So pwedeng ganyan So kung i-target natin tong head and shoulder pattern na yan, wait lang, so pagandahin natin. Ayan, para aesthetic. Aesthetic yan. Ayan. So para aesthetic yung chart natin, so syempre kamot doon sa neckline, tapos hanggang dito. Ayan, katin natin isagad. O yan. So syempre ano lang naman to estimate, ayan. So based dito, ang possible target 145, dun sa may head and shoulder pattern sa baba. Ayan, so for now, ito muna for BPI. Kulay red red yung natin.
ASIN, last but not the least. ASIN. So dito naman breakout, no? Breakout na walang pullback. Yun lang. Ayan, since yung ating stochastic overbought na, tingnan natin yung ano niya. Yung naging kanyang history dito sa stochastic. Kung ano ba. Kung maganda ba. For now, ito. Okay, bagsak. Check. Ayan. So, bagsak sa stochastic. Next one, ito. January 2023. Daglag. Okay. Next. Ito, guys. October 2023. Nalaglag din. And right now, overbought, stochastic, then walang pullback. So it means possible, of course, ayan, pullback, no? Ayan, kasi wala pa tong pullback, guys, yun. O, diba? So yun nga lang, yung chart niya nasa resistance na. So kung mag-extend, pwede hanggang dito siguro, I think. Ayan, sa 5.47 bago magkaroon ng pullback, no? Or kung mauuna yun, edi mas maganda, much better. So sa daily, wait lang, check natin. So sa daily, over na rin dito eh, overbought na rin, guys, ano, sa RSI, tower high. Okay, tas medyo flat dito. For me, 50-50 pa to. 50-50, guys. Ayan, pagka nag-breakout, kasi ano eh, medyo nag-hold siya rito sa part na to eh. Ayan, kaya pwede pa tong mag-rally. Extension, ano. Or kung magpo-pullback naman, or kung magiging bearish, so pwede po natin i-target minimum dito sa 4.8, tapos ang max dito, guys, sa 4.6. ayan, so pwedeng ganun yung ano natin dito, kasi ala pa tong pullback actually, ano. So medyo mga sideways lang to yun. Diba? Ayan. So I think tapos na po tayo, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.